Ang katahimikan sa isang liblib na barangay sa Santo Tomas, Batangas ay biglang napalitan ng lagim noong Martes ng umaga. Ginulantang ang mga residente sa pagkakatuklas ng isang bangkay ng lalaki sa loob ng kulungan ng manok na pag-aari ng isang residente na nagngangalang Mangkardo, na ilang metro lamang ang layo mula sa mga kabahayan. Ang tanging balak ni Mangkardo sa umagang iyon ay ang pakainin ang kanyang mga alagang manok, isang gawain na halos araw-araw niyang ginagawa. Ngunit napahinto ang kanyang mga hakbang nang maamoy niya ang isang masangsang na kabahuan na nagmumula sa likuran ng kulungan. Sa kanyang paglapit, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa pagitan ng mga bunto ng dayami at mga lumang kahoy, may isang paa ng tao na nakausli. Nanginginig na tinawag ni Mangkardo ang kanyang mga kapitbahay. Nagunahan ang mga residente sa pagdating, at sa loob lamang ng ilang minuto, ang dating payapang eskinita ay napuno ng mga sigaw ng takot at pagkasindak. Agad na dumating ang mga pulis mula sa Santo Tomas Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat. Sa kanilang pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen, natagpuan ng mga opisyal ang biktima sa posisyong nakatihaya at ang mga kamay nito ay nakatali ng lubid na plastik. Sa pader ng pinto ng kulungan ng manok, mayroong malaking sulat na kulay pula na nagsasabing, alam niya ang lahat. Ang sulat, na tila isinulat gamit ang dugo o pulang pintura, ang naging pangunahing pokus ng paunang investigasyon. Sinabi ni Police Major Edwin Panganiban, ang hepe ng pulisya ng Santo Tomas, sa mga mamamahayag, hindi pa natin matukoy ang motibo sa likod ng insidenteng ito. Nagsagawa na ng paunang pagkakakilanlan ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, at dinala na ang bangkay sa Batangas Medical Center para sa autopsy. Ngunit ang pagkakaroon ng sulat sa pinto ng kulungan ay isang mahalagang pahiwatig. Ayon sa pansamantalang resulta, ang biktima ay nasa edad 35, nakasuot ng kulay abong t-shirt at maong na pantalon. Walang nakitang anumang pagkakakilanlan sa kanya. Gayunpaman, sa bulsa ng kanyang pantalon, mayroong susi ng motorsiklo at isang pirasong papel na may mga numerong walang partikular na ayos. Hinala ng mga otoridad, ang mga numerong ito ay maaaring may kaugnayan sa mensahe sa pinto. Samantala, sinabi ng mga residente na hindi nila kilala ang biktima. May ilan na nagsabing nakarinig sila ng ingay at tahol ng aso bandang madaling araw, ngunit hindi nila inakalang may seryosong nangyayari. Akala namin, nag-iingay lang ang mga manok, sabi ni Aling Sita, isang residente, na namumutla ang mukha. Hanggang tanghali, nananatiling may police line ang lugar. Patuloy na sinusuyod ng forensic team ang bawat sulok ng kulungan, kabilang ang pagsusuri sa mga bakas ng lupa at gulong sa paligid. Nananatili ang masangsang na amoy habang ang mga residente ay nagkukumpulan sa labas ng yellow line, nagbubulungan tungkol sa kung sino ang posibleng nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Nang hapon na iyon, isang bagong katotohanan ang lumabas. Sa likod ng isang tabla ng kulungan, may natagpo ang bakas ng pako at isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na letrang isi. Itinabi ito ng pulisya bilang karagdagang ebidensya. Wala pang nangahas na magbigay ng haka-haka, ngunit ang kapaligiran sa barangay ay naging madilim at puno ng mga katanungan. Dahil sa pangyayaring ito, naging alerto ang mga residente. Marami ang nagkabit ng karagdagang ilaw sa kanilang mga bakuran, nangangambang baka gumagala pa rin ang salarin sa lugar. Sinimulan na rin ng pulisya na suriin ang mga ulat ng mga nawawalang tao sa mga nakalipas na araw upang itugma sa pagkakakilanlan ng biktima. Ngunit sa gitna ng tensyon, lumabas ang balita na may ilang residente na nakakita sa isang taong nakaitim na damit na lumabas mula sa parehong eskinita ilang oras bago matagpuan ang bangkay. Hanggang gabi, wala pang kumpirmasyon kung sino ang taong iyon at nagpatuloy ang investigasyon sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Ang gabi sa Santo Tomas ay naging isang nakakatakot na katahimikan. Tanging tunog ng mga kuliglig at ang mga yabag ng mga pulis na nagpapatrolya ang maririnig. Isang malaking ilaw ang itinutok sa kulungan ng manok na nagbibigay liwanag sa pulang sulat na ngayon ay sentro ng atensyon. Sa ilalim ng liwanag na iyon, ang mga salitang "ialam niya ang lahat" ay tila lalong nagiging nakakakilabot na parang may itinatagong kahulugan na hindi pa nabubunyag. Maingat na nagtatrabaho ang SOCO team, kinukuhanan ng litrato ang bawat sulok at kumukuha ng sample mula sa sulat sa pinto. Isang opisyal ang nakitang pinupunasan ang pader gamit ang isang espesyal na bulak at inilalagay ito sa isang evidence bag.
Ilang sandali pa, muling nagbigay ng maikling pahayag si Major Panganiban. Hinihinala namin na ang sulat na ito ay ginawa gamit ang dugo. Ngunit, hinihintay pa namin ang resulta ng laboratory test para makumpirma ito. Sa likod ng police line, 12-12 ng residente pa rin ang nag-aabang. Mahina silang nag-uusap, ngunit kitang-kita ang takot sa kanilang mga mukha. Ilang ina ang naglalayo sa kanilang mga anak, nag-aalala na baka managinip sila ng masama matapos makita ang tanawin. Samantala, ang mga kalalakihan ay nakaupo sa gilid ng daan, naghuhulaan kung sino ang may gawa ng pagpatay sa isang tahimik na lugar tulad nito. Isang residente na nagngangalang Mang Jun ang nagsabing may nakita siyang kakaiba noong nakaraang araw. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakaitim na jacket na pabalik-balik sa paligid ng kulungan bago magdapit hapon. Akala ko bibili ng manok pero maputla ang mukha niya at napakatalim ng tingin. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang nawala. Ang kwento ni Mang Jun ay nagdulot ng kilabot sa ilan. Samantala, sa himpilan ng pulisya, sinimulan na ng mga investigador na suriin ang bawat pahiwatig. Ang papel na may mga numero na natagpuan sa bulsa ng biktima ay naglalaman ng kakaibang kombinasyon, 2375. Ang kombinasyong ito ay nagbigay ng malalim na palaisipan sa mga investigador. Maaaring ito ay petsa, code ng lokasyon, o isang uri ng password. Sinabi ng isang investigador na ang letrang "C" na natagpuan sa piraso ng papel malapit sa kulungan ay maaaring may kaugnayan dito. Nagbigay ng paunang ulat ang ospital na nagsasagawa ng autopsy. Tinatayang namatay ang biktima mga 10 hanggang 12 oras bago matagpuan. May mga marka ng sakal sa liig ng biktima na gawa sa parehong lubid na ginamit sa pagtali ng kanyang mga kamay. Walang malubhang palatandaan ng paglaban na nagpapahiwatig na malamang ay biglaan ang pag-atake sa biktima. Ngunit ang pinakagulat sa lahat, ang dugo na ginamit sa pagsulat ng mensahe sa pinto ay hindi tumutugma sa blood type ng biktima. Nangangahulugan ito na may ibang tao na nagsulat ng mensahe gamit ang dugo mula sa ibang pinagmulan. Ang katotohanan ito ay nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Naniniwala na ngayon ang pulisya na ang pangyayari ay detalyadong pinlano, hindi isang biglaang pagpatay lamang. Kinabukasan, puno pa rin ng kuryosidad ang barangay. Nagsimula nang dumating ang mga mamamahayag. Ilang lokal na istasyon ng telebisyon ang nagpadala ng kanilang mga team, at ang balita tungkol sa lihim na mensahe sa kulungan ng manok sa Batangas ay naging trending sa social media. Maraming haka-haka ang lumabas, mula sa kakaibang ritual, personal na paghihiganti, hanggang sa mensahe mula sa isang misteryosong grupo. Nagsimulang maging mailap ang mga residente. Ayaw na nilang makipag-usap sa mga reporter. Ang ilan ay piniling iwanang bukas ang kanilang mga ilaw buong gabi, sa takot na baka maulit ang nangyari. Hiniling ng barangay captain na si Kapitan Damin sa mga residente na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng mga hindi kumpirmadong balita. Ipaubaya na natin ang lahat sa pulisya. Pero totoo, ito ang pinakakakaibang nangyari dito mula noong tumira ako rito, sabi niya sa seryosong tono. Nang hapong iyon, dumating ang isang team mula sa SCP Regional Crime Laboratory Office upang tumulong sa investigasyon. Nagdala sila ng mga espesyal na kagamitan para suriin ang mga natirang dugo at fingerprints sa paligid ng pinto. Isang opisyal ang nakatuon sa pagsusuri sa hawakan ng pinto kung saan nagsimula ang pulang mensahe. Ang paunang resulta ay nagpakita ng dalawang magkaibang uri ng fingerprints. Ang isa sa mga ito ay hindi pa nakikilala. Habang lumalalim ang gabi, lalong tumitindi ang kuryosidad. Sa gitna ng katahimikan, isang opisyal na nagsusuri sa ilalim ng kulungan ang nakahanap ng isang maliit na bagay, isang piraso ng metal na kwintas na tila kinakalawang na. Sa ibabaw nito, may nakaukit na mga inisyal na EC. Agad itong inilagay sa isang evidence bag. Ipinag-utos ni Major Panganiban na suriin kung ang mga inisyal na iyon ay pag-aari ng biktima o ng isang taong kilala sa lugar. Ngunit ang pinakagimbal sa lahat ay ng isang residente na nagngangalang Rina ang umamin na nakarinig siya ng sigaw ng isang lalaki mula sa direksyon ng kulungan noong gabi bago ang insidente. Natakot siyang lumabas dahil sa malakas na ulan at kulog. Ngunit ngayong nakita na niya ang lahat ng nangyari, sigurado siyang hindi iyon isang ilusyon. Ang pagkakatuklas sa kwintas na may EGC at ang mensaheng alam niya ang lahat,
ay naging dalawang pinakamalaking piraso ng palaisipan sa kasong ito. Sigurado ang pulisya na magkaugnay ang dalawa. Ngunit ang motibo at ang salarin ay nananatiling isang nakakatakot na misteryo. Pumasok na sa ikatlong araw ang investigasyon. Sa bakuran ni Mang Cardo, nakakabit pa rin ang police line. Ang amoy ng basang lupa at dayami ay nananatili sa lugar. Kahit na ilang araw nang kinuha ang bangkay, ayaw pa ring dumaan ng mga residente sa eskinita, lalo na sa gabi. Ang takot ay tila nakakapit sa hangin. Samantala, walang tigil sa pagtatrabaho ang mga investigador mula sa Batangas Provincial Police Office. Sinusubukan nilang unawain ang kahulugan ng maliit na papel na nakuha sa bulsa ng biktima, ang mga numero at letrang tila walang ayos na 2,375. Ipinag-utos ni Major Panganiban na suriin ang lahat ng posibilidad, mula sa petsa, numero ng bahay, hanggang sa code ng sasakyan. Ilang oras pa, isang nakakagulat na resulta ang lumabas mula sa Digital Forensic Lab. Ang mga numero ay tumutugma sa isang east coordinate na tumuturo sa isang bakanting lot sa lugar ng Sitio Hangin Bato, mga 4 na kilometro mula sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Agad na nagtungo ang isang team sa lokasyong iyon. Pagdating doon, natagpuan nila ang isang lugar na puno ng matataas na damo at isang lumang kubo na bahagyang gumuho na. Sa pader ng kubo, may bakas ng sulat na malaking letrang E na kulay itim. Sa ilalim nito, may malabong nakasulat, "Huli ka na." Ang sulat ay kupas na, tila mahigit 1 linggo nang naroon. Naniniwala ang pulisya na ang lugar na ito ay may malapit na kaugnayan sa biktima. Maaaring ito ang huling lugar na pinuntahan niya bago mamatay o lugar kung saan nagtago ang salarin. Samantala, nagdagdag ng bagong misteryo ang resulta ng autopsy mula sa ospital. Natagpuan sa katawan ng biktima ang isang maliit na sugat sa kaliwang dibdib, tila isang saksak ng matulis na bagay ngunit hindi nakamamatay. Ang sugat ay tinakpan ng isang piraso ng tela na idinikit gamit ang pandikit. Sa ilalim ng tela, natagpuan ng doktor ang isang maliit na papel na may nakasulat na numerong 5 gamit ang itim na tinta. Ang parehong tinta ay ginamit sa pagsulat ng mga numero sa bulsa ng biktima. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpatibay sa hinala na ang pagpatay ay hindi isang biglaang insidente, kundi bahagi ng isang serye ng magkakaugnay na mensahe. Mayroong isang nakatagong pattern na hindi pa lubusang nababasa. Sa kabilang banda, sinimulan ng mga residente na iugnay ang letrang E sa isang lalaking nagngangalang Ricardo, isang dating empleyado ng talyer sa kanilang barangay na matagal nang nawawala. Kilala si Ricardo bilang isang taong mailap at minsan nang nasangkot sa away dahil sa utang. Ngunit ang pinakainteresante ay, ilang taon na ang nakalipas, nagtrabaho rin siya sa parehong lot sa Sitio Hangin Bato, ang lokasyon na ngayon ay ang misteryosong coordinate point. Nang subukang hanapin ng mga investigador si Ricardo, nalaman nilang umalis na ito sa kanyang inuupahang bahay 2 linggo na ang nakalipas ng walang bakas. Ang kanyang mga gamit ay naiwang magulo, at sa isang pader ng kanyang kwarto, mayroong isang guhit ng manok na may malaking inis, at ang mga salitang dapat siyang manahimik. Sinabi ni Major Panganiban sa mga reporter na malamang ay kilala ng biktima si Ricardo. Hinihinala namin na may ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi pa namin masasabi kung si Ricardo ang salarin, susunod na biktima, o isang mahalagang saksi, anya. Nang hapon na iyon, matapos matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, pinuntahan ng pulisya ang pamilya nito. Ang biktima ay si Angelo Reyes, isang 34 taong gulang na residente ng Siawi, na nagtatrabaho bilang driver ng isang cargo truck. Sinabi ng pamilya na huli silang nagkausap 3 araw bago matagpuan ang bangkay. Noon, sinabi ni Angelo na makikipagkita siya sa isang taong mailuma silang usapin. Hindi napigilan ng asawa ng biktima, si Elsa, ang kanyang mga luha. Sabi niya, may ayusin lang daw siya, pero hindi ko alam kung ano. Nagbilin lang siya na huwag akong lalabas ng bahay nung gabing iyon, mahinang sabi niya. Kinumpirma rin ng pamilya na ang kwintas na may inisyal na EGC ay pag-aari ni Angelo, isang regalo sa kanyang kaarawan. Ngunit hindi nila alam kung bakit natagpuan itong nakahiwalay sa isang kulungan ng manok na hindi naman sa kanila. Mula sa impormasyong iyon, tinataya ng pulisya na si Angelo ay pinatay sa ibang lugar, at ang kanyang katawan ay inilipat sa kulungan ng manok upang iligaw ang investigasyon.
Ang pulang sulat sa pinto ay maaaring ginawa upang manakot o magpadala ng mensahe sa isang taong kilala ang biktima. Habang abala ang mga investigador sa pagsusuri ng fingerprints, isang residente ang nagulat na nakita niya ang motorsiklo na kamukha ng kay Angelo na nakaparada sa tabi ng ilog, hindi kalayuan sa lot sa Sitio Hangin Bato. Agad na nagpadala ng team ng mga diver ang pulisya upang hanapin ang iba pang posibleng ebidensya. Sa loob ng compartment ng motorsiklo, natagpuan nila ang isang maliit na bag na naglalaman ng isang flash drive at isang lumang litrato na nagpapakita ng tatlong lalaking nakatayo sa harap ng parehong kulungan ng manok. Isa sa kanila si Angelo. Ang dalawa pa ay hindi pa nakikilala. Ngunit sa likod ng litrato, may sulat kamay na malabo ng mabasa, hindi ito titigil. Ang bagong katotohanan ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng mga investigador na ang letrang H ay hindi lamang inisyal ng isang tao, kundi maaari ring simbolo ng isang grupo o isang mensahe ng pagbabanta. Madilim pa rin ang motibo, ngunit lahat ng ebidensya ay nagsisimulang tumuro sa isang planadong pattern. Noong gabing iyon, hindi na naman makatulog ang mga residente ng Santo Tomas. Ang mga ilaw ay nanatiling nakabukas. Ang tunog ng azan para sa isya ay umalinggaw sa gitna ng tensyon. Sa ilalim ng sinag ng buwan, ang police line sa harap ng kulungan ng manok ay kumikinang, na tila isang paalala na ang madilim na lihim sa lugar na iyon ay hindi pa natatapos. Malakas ang buhos ng ulan sa Batangas noong gabing iyon. Ngunit sa loob ng kwarto ng mga investigador sa himpilan, lalong umiinit ang sitwasyon. Isang malaking pisara na puno ng mga mapa at litrato ng ebidensya ang nakasabit sa dingding, mga larawan ng kulungan ng manok, piraso ng papel na may numero, litrato ni Angelo Reyes, at ang simbolo ng letrang S na paulit-ulit na lumalabas sa iba't ibang lugar. Nakikipag-unahan sa oras ang mga investigador. Dahil habang tumatagal ang kaso, mas malaki ang posibilidad na mawala ang salarin. Sa gitna ng pagpupulong, isang bagong tuklas ang dumating mula sa digital forensic team. Ang flash drive na natagpuan sa motorsiklo ni Angelo ay naglalaman ng ilang video mula sa KI na kinuha sa paligid ng Santo Tomas. Ang mga file ay nakalagay sa isang folder na may pangalang Kinay Truth. Nang i-play ito, lahat ay natigilan. Ang unang video ay nagpapakita ng gabi bago matagpuan si Angelo. Isang kamera ang nakatutok sa isang tahimik na kalsada malapit sa kulungan. Bandang 1:47 ng madaling araw, isang lalaking nakaitim na jacket at maskara ang mabilis na naglalakad habang may pasan na malaking sako. Sa likod niya, isang anino ng motorsiklo ang huminto sandali at biglang nawala. Ang sumunod na video ay mas nakakakilabot. Mula sa ibang anggulo, nakita ang parehong lalaki na binubuksan ang pinto ng kulungan, ibinababa ang sako, at tumitig ng diretsyo sa kamera sa loob ng ilang segundo, na para bang alam niyang kinukunan siya. Pagkatapos, may isinulat siya sa pinto ng mabilis. Nang i-zoom ng pulisya ang video, ang lumabas na sulat ay ang parehong pangungusap, alam niya ang lahat. Ang nakapagpatindig ng balahibo ay, sa kanang bahagi ng video, may anino ng isa pang tao na nakatayo, nakasuot ng puting damit, ngunit hindi gumagalaw hanggang matapos ang video. Nang suriing muli, ang aninong iyon ay hindi lumabas sa refleksyon ng ilaw o sa motion sensor ng ibang kihi sa lugar. Agad na ipinadala ni Major Panganiban ang kopya ng recording sa regional office. Sa isang maikling press conference, sinabi niyang malamang na higit sa isang tao ang sangkot. Inaalam pa namin kung ang pangalawang anino ay tao o epekto lamang ng kamera. Pero malinaw na kilala ng pangunahing suspect ang lugar, anya. Ang mga residenteng nakapanood ng mga piraso ng video sa lokal na balita ay natakot. Nagsimula silang pag-usapan ang posibilidad na ang pagpatay ay hindi isang ordinaryong krimen, kundi may kinalaman sa mga simbolikong mensahe na konektado sa nakaraan ng biktima. Sa social media, naging trending ang hashtag na Misteryo sa Manukan Batangas. Iba't ibang teorya ng konspirasyon ang lumabas, mula sa ritual hanggang sa matagal ng paghihiganti. Kinabukasan, bumalik ang investigasyon sa inuupahang bahay ni Ricardo, ang taong may letrang isa pangalan. Sa lugar, natagpuan ng team ang mga tuyong mansa ng dugo sa sahig ng kusina at isang sirang cellphone na bahagyang na-recover ang memorya. Sa loob nito, may huling mensahe na ipinadala sa isang hindi kilalang numero, masyado siyang madaldal. Alam mo na ang gagawin.
Ang numerong pinadalhan ay hindi na aktibo at hindi nakarehistro. Ngunit mula sa digital footprint, ang cellphone ay naging aktibo sa parehong lugar kung saan natagpuan ang kubo sa Sitio Hangin Bato. Sa mas malalim na pagsisiyasat, natuklasan ng pulisya na si Angelo Reyes ay dating personal na driver para sa isang negosyanteng nagngangalang Ramon Pelaez na may maliit na negosyo ng manukan sa lugar ng Socaraja. Agad na nakuha ng pangalang ito ang atensyon dahil muling lumabas ang inisyal na A at ang kanyang negosyo ay may direktang kaugnayan sa manok katulad ng lokasyon ng krimen. Mabilis na kumilos ang mga investigador papunta sa bahay ni Ramon. Ngunit pagdating doon, walang tao. Tanging isang kasambahay ang nagsabi na umalis si Ramon papuntang probinsya 1 linggo na ang nakalipas. Sa likod bahay, natagpuan ang isang maliit na bakal na kabinet na bukas na naglalaman ng mga dokumento at isang sobre na may nakasulat na tahimik na saksi. Sa loob ng sobre, may ilang lumang litrato ni na Angelo, Ramon at Ricardo. Ang tatlo ay magkakasamang nagtatrabaho sa isang malaking kulungan ng manok, katulad ng lugar ng krimen. Sigurado na ngayon ang pulisya na ang ugnayan ng tatlo ay mas komplikado kaysa sa unang inaakala. Maaaring may alam si Angelo tungkol sa maruming negosyo ni Ramon at si Ricardo ay maaaring naging kasabwat o saksi na biglang nawala. Sa kabilang banda, kinumpirma ng laboratorio na ang dugong ginamit sa pagsulat sa pinto ng kulungan ay tumutugma sa SAE ni Ricardo. Ibig sabihin, ginamit ng salarin ang dugo ng isang tao na posibleng buhay pa o isa ng biktima. Nagbigay ng matigas na pahayag si Major Panganiban, kung dugo nga ni Ricardo iyon, may dalawang posibilidad. Naging biktima siya bago si Angelo, o siya mismo ang salarin na gustong iligaw ang investigasyon. Nang hapon na iyon, isang balita ang yumanig sa team. Mula sa Kikiki sa palengke ng Siawi, isang tindero ang nakakilala sa mukha ng lalaking nakaitim sa recording. Sigurado siyang nakita niya itong bumili ng pulang spray paint ilang araw bago matagpuan ang bangkay. Ang resibo mula sa tindahan ay may pangalan na Ramon E., na may address sa Socaraja, ang parehong address ng negosyante ng manok. Lahat ng ebidensya ay nagsimulang tumuro kay Ramon Pelaez, ngunit hindi pa rin alam kung nasaan siya. Hinala ng pulisya, tumakas si Ramon papunta sa ibang probinsya o nagtatago sa isang liblib na lugar. Ipinadala na ang isang Special Operations Unit para tugisin siya. Noong gabing iyon sa himpilan, isang batang investigador na paulit-ulit na pinapanood ang Kihihi ang nakapansin ng isang kakaibang bagay. Sa huling segundo ng recording bago ito huminto, bahagyang nagbago ang kulay ng pulang sulat sa pinto. Tila may idinagdag na maliliit na letra sa ilalim ng pangunahing pangungusap. Nang i-zoom, malabong nabasa ang mga salita, ituloy mo. Isinulat ba ito ng salarin para sa iba? O ito ba ang huling mensahe ng biktima bago mamatay? Habang nakabitin sa ere ang tanong na iyon, isang agarang balita ang pumasok sa radyo ng pulisya. Isang bagong bangkay ang natagpuan sa tabi ng ilog malapit sa Sitio Hangin Bato, na may sugat sa dibdib at isang kwintas na may letrang isi. Ang malamig na hangin sa Batangas ay nagdala ng amoy ng ulan at isang hindi maipaliwanag na kilabot. Kinaumagahan, isang manipis na hamog ang bumalot sa lugar ng Sitio Hangin Bato. Sa pagitan ng mga puno at basang damuhan, muling ikinabit ang police line. Malakas ang agos ng ilog matapos ang magdamag na ulan. Ngunit sa likod ng tunog ng kalikasan, ramdam ang isang nakakakilabot na kapaligiran. Abala ang mga opisyal sa pag-aalis ng bangkay ng lalaking bagong tuklas. Nakasuot ito ng itim na pantalon, kupas na jacket, at sa kanyang liig, nakasabit ang isang kwintas na may letrang isi na bahagyang natatakpan ng putik. Ang balitang ito ay yumanig sa mga investigador. Ang hinala na ang letrang E sa naunang kaso ay tumutukoy sa isang tao ay lalo pang lumakas. Kinumpirma ng paunang pagkakakilanlan na ang biktima ay si Ricardo, ang lalaking naging isa sa mga pangunahing susi sa investigasyon. Natagpuan siya na maihiwa sa kaliwang dibdib, at ang kondisyon ng kanyang katawan ay nagpapahiwatig na mahigit 2 araw na siyang nasa ilog. Ang mas nagpakomplika sa kaso ay ang natagpuang isang piraso ng papel sa loob ng isang waterproof na plastic sa kanyang bulsa, na may maikling mensahe, hindi ako ang may gawa. Pinilit niya ako. Ang sulat ay tila isang huling sigaw bago siya mamatay.
Sinabi ni Major Edwin Panganiban na ang pagkakatuklas na ito ay isang mahalagang piraso ng madugong palaisipan na sa wakas ay nagsisimula ng mabuo. Ayon sa kanya, ang pagkamatay ni Ricardo ay nagpapahiwatig na mayroong ibang tao na mas makapangyarihan ang nag-aayos ng lahat mula sa anino. Nakatuon na ngayon ang pulisya sa paghahanap sa taong tinutukoy na siya sa huling mensahe ni Ricardo, isang pangalan na lalong tumuturo kay Ramon Pelaez, ang negosyanteng nawawala. Habang sinisiguro ng mga opisyal ang lugar, may natagpo ang kakaiba ang forensic team. Sa ilalim ng ugat ng isang malaking puno, may isang bote ng salamin na mailamang papel na binalutan ng itim na kandila. Nang buksan, sa loob nito ay nakasulat ang 6, ang huling susi, sa ilalim ng lupa. Ang sulat ay kapareho ng estilo sa mga nota ni Angelo Reyes. Hinala ng pulisya, ang mensaheng ito ay bahagi ng serye ng mga misteryosong numero. Ang 2,307 at 5 ay mayroon na ngayong karagdagang 6. Nang suriin ng team ang paligid, isang opisyal ang nakahanap ng bakas ng maliit na hukay sa tabi ng ilog. Nang hukayin, natagpuan nila ang isang kinakalawang na metal na kahon na naglalaman ng 2 bagay, isang litrato ni Ramon Pelaez na maihawak na patalim at isa pang flash drive na mailabel na isaksi. Sa loob ng flash drive, may isang 48 segundong video. Ang recording ay tila kinunan ng patago sa gabi. Ipinapakita nito sina Angelo at Ricardo na nagtatalo ng matindi kay Ramon sa isang malaking bodega ng manok. Malabo ang kanilang mga boses, ngunit may bahagi ng usapan na malinaw na narinig. Angelo, ayoko nang sumama, Ramon. Sobra na to. Ramon, akala mo ba basta-basta ka na lang makakaalis? Masyado ka ng maraming alam. Ricardo, kalma lang, Ramon. Pwede nating pag-usapan to. Ramon, hindi. Pareho niyo nang pinirmahan ang sentensya niyo. Pagkatapos noon, biglang natapos ang video, kasunod ng tunog ng isang mabigat na bagay na bumagsak. Sa bagong ebidensya, kinumpirma ng pulisya na sina Angelo at Ricardo ay hindi mga salarin kundi mga biktima. Sila ay tila nasangkot sa isang iligal na gawain na pinapatakbo ni Ramon Pelaez sa likod ng kanyang negosyo sa Manukan. Ayon sa mga lumang tala, ang kumpanya ni Ramon ay minsan nang sinuri dahil sa hinala ng pagpupuslit ng mga chemical at medical waste. Ngunit isinara ang kaso ng walang malinaw na dahilan. Ngayon, lumalabas ang hinala na ang kulungan ng manok ay isang takip lamang para sa isang lihim na laboratorio. Ang ialam niya ang lahat ay maaaring isang babala ni Ramon sa ibang tao na huwag ibunyag ang sikreto. Samantala, natuklasan ng forensic team ang mga bakas ng kakaibang likido sa paligid ng kulungan na may matapang na amoy at madaling magliyab. Ito ay isang halo ng mga pang-industriyang panlinis na hindi karaniwang ginagamit sa mga manukan. Sa himpilan, nagdaos ng press conference si Major Panganiban. Hinihinala namin na si Ramon Pelaez ay may illegal na network ng distribusyon ng kemikal na nakatago sa likod ng negosyo sa manukan. Malamang ay nalaman ni na Angelo at Ricardo ang sikretong ito at sinubukang umalis, ngunit pinatahimik sila. Ang pahayag na ito ay yumanig sa Batangas. Ang mga residente na dating nagtrabaho sa lupain ni Ramon ay natakot. Ilan ang umamin na nakakita sila ng mga truck na lumalabas sa bodega tuwing gabi, na may dalang malalaking drum na walang label. Habang tinutugis si Ramon, muling bumalot ang tensyon sa Santo Tomas. Madalas magulat ang mga residente ng mga kakaibang tunog sa gabi mula sa kulungan ng manok, mga yabag at tunog ng pinto na bumubukas mag-isa. Kahit na may police line, ilan ang nagsabing nakakita sila ng anino ng isang tao na nakatayo sa pinto ng kulungan tuwing umuulan. Nagsimulang kumalat ang tsismis na hindi matahimik ang mga kaluluwa ni na Angelo at Ricardo. Ngunit para sa mga investigador, naniniwala silang ang mga tunog ay maaaring mula sa isang taong palihim na bumabalik, marahil isang miyembro ng network ni Ramon na hindi pa nahuli. Ilang gabi pa, isang patrol ang nakakita ng mga bagong bakas ng paa sa basang lupa sa paligid ng kulungan. Ang mga bakas ay patungo sa likod, sa eksaktong lugar kung saan dating nakasulat ang ialam niya ang lahat. At ang mas nakakakilabot, nagbago ang sulat. Kupas na ito dahil sa ulan, ngunit sa ibabaw nito, may bagong gasgas na may ibang kulay, hindi pa tapos. Walang nakakita kung sino ang nagsulat nito. Ipinag-utos na ngayon ng pulisya ang malawakang paghahanap sa mga hangganan ng Batangas at Quezon.
Si Ramon Pelaez ay idineklarang isang high-priority fugitive. Samantala, iginiit ng mga investigador na mayroon pang isang huling mensahe mula sa serye ng mga code na hindi pa nareresolba, ang numerong 6 at ang isusi sa ilalim ng lupa. Noong gabing iyon, habang pinagmamasdan ng isang investigador ang malaking mapa, itinuro niya ang isang lugar na hindi napapansin, isang bakanting lote sa likod ng bahay ni Ramon na dating tinakpan ng makapal na semento. Mahinang sinabi ng Major, marahil, diyan nagsimula at magtatapos ang lahat. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. Ang Batangas ay nilamon ng dilim at ng mga bulong ng takot. Samantala, ang misteryo ng mensahe sa kulungan ng manok ay nagbukas lamang ng isang mas malalim na kabanata. Pumasok na ngayon ang investigasyon sa pinakamatinding yugto nito. Matapos pagdugtungin ang mga pira-pirasong mensahe mula sa iba't ibang lokasyon, ang mga numerong 5, 6, ang letrang isi, at ang pariralang tisusi sa ilalim ng lupa. Itinutok ng pulisya ang kanilang paghahanap sa isang lugar na matagal nang hindi napapansin, ang bakanting lot sa likod ng lumang bahay ni Ramon Pelaez sa Socaraja. Matagal nang walang tao sa bahay na iyon. Ang tarangkahan ay kinakalawang, matataas na damo ang tumatakip sa bakuran, at amoy ng halumigmig ang nangingibabaw. Sa likod ng bahay, mayroong isang kakaibang lugar. Ang sahig ay bagong semento, kaiba sa ibang bahagi na kupas na. Ipinag-utos ng Major na hukayin ang lugar na iyon sa ilalim ng mahigpit na seguridad at maliwanag na ilaw. Nang simulan ng isang jackhammer na sirain ang semento, isang malansang amoy ang biglang kumalat. Tinakpan ng mga opisyal ang kanilang mga ilong. Hindi nagtagal, isang pala ang tumama sa isang matigas na bagay. Isang malaking kahoy na bowl na kinakalawang na may mga lumang pako sa paligid. Nang buksan ang bowl, biglang tumahimik ang lahat. Sa loob, may mga bunto ng papeles, litrato, at mga kakaibang bagay. Ilang litrato ng iba't ibang tao na may pulang F. Isang mapa ng Batangas na may 7 pulang tuldok. At ang pinakagulat sa lahat, isang sirang laptop na may sulat kamay sa screen, huwag gisingin ang natutulog. Agad itong kinuha ng digital forensic team. Mula sa ilalim ng bowl, natagpuan ang isang maliit na lata na naglalaman ng isang lumang itim na susi na may nakaukit na letrang E sa hawakan. Walang nakakaalam kung para saan ang susi, ngunit sa hugis nito, tila kasya ito sa isang malaking padlock, marahil ang sa bodega na ngayon ay nakasara na sa lugar ng manuka ni Ramon. Bumulong ang Major sa isa sa kanyang mga tauhan, hindi lang ito kaso ng pagpatay. Ito ay isang serye ng mga mensahe. Tila nag-iwan si Ramon ng isang palaisipan bago siya tuluyang mawala. Ilang oras pa, nabuhay ang sirang laptop. Ang nilalaman nito ay nagpatindig ng balahibo sa lahat. Sa loob, may isang lihim na folder na pinangalanang Tikulungan na naglalaman ng mga dokumento ng transaksyon, litrato ng mga biktima, at mga video ng mga gawain sa bodega tuwing gabi. Ipinakikita sa isang video si Ramon kasama ang ilang hindi kilalang tao na naglilipat ng malalaking drum na may madilim na likido sa isang truck na walang plaka. Hawak ni Ramon ang isang patalim habang may isang boses sa likod ng kamera na nagsasabing, kapag nagsalita sila, ilibing natin silang lahat, kasama ang sikretong ito. Ang mas nakakakilabot, sa dulo ng video, may lumabas na text, ang susi ay nasa ilalim ng lupa. Sinumang makahanap nito, huwag nang magpatuloy. Ang video ay kinunan 1 buwan bago mamatay sina Angelo at Ricardo. Ibig sabihin, alam ni Ramon na magkakaroon ng investigasyon at naghanda na siya ng babala. Dahil sa bagong ebidensya, tinarget ng pulisya ang isang pagsalakay sa lumang bodega ni Ramon. Matagal nang hindi ginagamit ang bodega, ngunit sinabi ng mga residente sa paligid na madalas may kahina-hinalang aktibidad doon sa gabi. Nang buksan ng ASE team ang malaking padlock gamit ang itim na susi, isang nakakabinging langit-ngit ang umalingaw-ngaw. Ang tanawin sa loob ay nagpatahimik sa lahat. Madilim ang malaking silid, tanging liwanag ng mga flashlight ang nagsisilbing ilaw. Sa isang sulok, may mga asul na drum na tumatagas at naglalabas ng matapang na amoy. Sa isang lumang mesa, may isang brown na folder na may nakasulat na T-Proyekto E6. Sa loob nito, naroon ang isang plano ng isang laboratorio ng kemikal na may mga sulat kamay ni Ramon. Isinulat niya ang plano sa paggawa ng isang uri ng pestisidyo mula sa mga basura ng ospital, isang mapanganib na halo na maaaring makalason sa tubig.
Nakalista rin ang mga pangalan ng mga taong nakakaalam ng sikreto, kabilang sina Angelo Reyes at Ricardo Di Maculangan. Sa ilalim ng tala, naroon ang parehong pangungusap mula sa pinto, alam niya ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, may karagdagang sulat sa ilalim, at hindi na siya muling magsasalita. Noong gabing iyon, matapos makuha ang lahat ng ebidensya, ilang opisyal ang nagbantay sa bodega. Bandang 2:00 ng madaling araw, isang bantay ang nakarinig ng mga yabag sa loob, kahit na nakakandado ang lahat ng pinto. Tinawag niya ang kanyang mga kasama, ngunit nang pumasok sila, wala silang nakita. Tanging isang bagong sulat sa pisara sa dingding na wala roon kanina, binuksan niyo ang susi. Harapin niyo ang kahihinatnan. Agad na ipinag-utos ng Major ang mas mahigpit na pagbabantay. Ngunit kumalat na ang balita. Nagsimulang matakot ang mga residente, sinasabing ang bodega ay lugar ng mga naghihiganting kaluluwa. Ilan pa nga ang nagsabing nakakarinig sila ng tilaok ng manok sa hating gabi, kahit wala namang manok doon. Kinabukasan, nakatanggap ng mahalagang ulat ang pulisya mula sa terminal ng bus. Isang driver ang nagsabing nakita niya ang isang lalaking kamukha ni Ramon na sumakay ng bus, papuntang Quezon, may dalang malaking itim na bag. Kumalat agad ang mga operatiba, ngunit muling nawala ang bakas. Samantala, isang nakakagulat na resulta ang lumabas mula sa pagsusuri ng ihi. Mayroong isang karagdagang sample ng dugo sa mga crime scene na hindi tumutugma sa sinuman sa mga biktima. Ibig sabihin, posibleng may ikatlong biktima na hindi pa natatagpuan. Matagal na tinitigan ng Major ang ulat at mahinang sinabi, hindi dito nagtatapos ang kaso. Ang letrang I ay hindi lang inisyal ni Ramon. Marahil, simbolo ito ng isang bagay na mas malaki. Muling bumagsak ang gabi sa Batangas. Isang manipis na ambon ang bumagsak, na tila isang kurtina sa mga lihim na hindi pa nabubunyag. Sa lugar na kulungan na ngayon ay wala ng laman, pinatay na ang mga ilaw ng pulisya. Ngunit isang bagong kikiki na ikinabit ng team ang nakakuha ng isang kakatuwang bagay. Bandang 11:59 ng gabi, isang lalaking nakaitim na jacket ang nakitang nakatayo sa harap ng pinto. Tinitigan niya ang kupas na sulat, pagkatapos ay may kinuha mula sa kanyang bulsa, isang kwintas na may inisyal na AC. Inilagay niya ito sa lupa, tumingin sa kamera at bahagyang ngumiti. Ilang segundo pa, namatay ang kamera. Nang suriin ng team ang lugar kinabukasan, wala ng tao. Tanging ang kwintas na ngayon ay nagbago ng kulay, kinakalawang, at may bagong ukit na letra na wala dati, C. Tapos na. Ito na ba ang katapusan ng misteryo sa kulungan ng manok, o simula pa lang ng isang mas malaking lagim? Hindi pa nahahanap ng pulisya si Ramon Pelaez hanggang ngayon. Ngunit, tuwing umuulan sa Santo Tomas, sinasabi ng mga residente na naaamoy pa rin nila ang malansang amoy ng dugo mula sa kulungan ng manok na naging tahimik na saksi sa isang madilim na sikreto na tila hindi pa ganap na naililibing. Ang umaga sa Santo Tomas ay bumalik sa pagiging kulay abo. Ang mahalumigmig na hangin ay may dalang amoy ng lupa. Tinanggal na ang police line sa paligid ng kulungan ng manok. Ngunit wala ni isang residente ang nangahas na dumaan malapit dito. Mas pinili nilang lumayo kahit na mas matagal ang kanilang biyahe. Para sa kanila, ang lugar na iyon ay hindi na lamang isang crime scene, kundi isang punto kung saan may isang madilim na bagay na bumabangon tuwing umuulan. Ngunit para sa mga investigador, hindi pa tapos ang trabaho. Ang kaso, na binansagan ng media na isikreto ng kulungan ng manok sa Batangas, ay pumasok na sa isang bagong yugto. Matapos matagpuan ang itim na susi, ang laptop na may kulungan file, at ang huling mensahe na EC. Tapos na, naniniwala ang mga investigador na may mas malalim pang lihim. Nakipagtulungan na ngayon si Major Edwin Panganiban sa isang team mula sa SA, National Headquarters, at isang kriminologo mula sa Maynila. Nakatuon sila sa isang bagay na matagal ang hindi napapansin, ang mga misteryosong numero na 2,356. Napansin ng isang batang investigador na si David Santos na kung pagdudugtungin sa mapa ang lahat ng lokasyon, ang kulungan ng manok, ang ilog sa sitio Hangin Bato, ang bahay ni Ramon, at ang lumang bodega. Ito ay bumubuo ng isang hugis na parang malaking letrang EC. Nang ilagay ang mga numero bilang mga coordinate, tumuro ito sa isang ikalimang punto, isang lugar sa kagubatan malapit sa bundok Makiling,
isang lugar na tinatawag ng mga lokal na pulang lupa dahil sa kulay ng lupa. Doon nagtungo ang isang team, armado at may kumpletong kagamitan. Mahirap ang daan patungo roon. Madulas, makapal ang hamog at madalas mawala ang signal. Ngunit pagdating nila sa gitna ng gubat, biglang tumahimik. Tila ang kalikasan mismo ay humihinga ng malalim. Doon, natagpuan nila ang isang maliit na kubo na halos natabunan na ng lupa na mailumang karatula, A6 Farm D. Ang T6P ay agad na nagpaalala sa kanila sa T-Proyekto A6D mula sa laptop. Pinuwersang buksan ang pinto. Walang laman sa loob. Tanging isang mesa, isang upuan, at isang metal na estante na may mga lumang notebook. Ang isa sa mga notebook na may pamagat na tilingguhang ulat T6 ay naglalaman ng sulat kamay ni Ramon. Ang nilalaman nito ay hindi tungkol sa pera, kundi mga tala ng eksperimento sa kemikal. Isinulat ni Ramon ang paggamit ng mga nakalalasong materyales mula sa medical waste at imported na pestisidyo. Ngunit sa huling pahina, naging magulo ang kanyang sulat, nagsisimula ng maghinala si Angelo. Masyadong madaldal si Ricardo. Wala na akong pagpipilian. Alam nila kung ano ang nasa ilalim. Ang pangungusap ay sinundan ng isang tuyong mansa ng dugo. Sa parehong estante, natagpuan din ng pulisya ang isang itim na folder na may mga pangalan ng maliliit na kumpanya sa Batangas at Laguna. Lahat sila ay tumanggap ng produkto mula sa Proyekto A6, isang produkto na ngayon ay alam na bilang isang iligal na pestisidyo na gawa sa mapanganib na basura. Ngunit ang pinakagulat sa lahat ay hindi ang listahan, kundi ang huling pahina na walang laman maliban sa isang pangungusap. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin, nabigo akong itago ito. Habang sinusuri ang likod ng kubo, isang opisyal ang nakahanap ng isang nakatagong kamera na aktibo pa. Sa loob nito, may isang huling video na may petsa 1 linggo bago mawala si Ramon. Ipinapakita nito si Ramon na tila natataranta. Maputla ang kanyang mukha at puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Direkta siyang nagsalita sa kamera, akala nila baliw ako. Pero ang inilibing natin ay hindi lang basura. Higit pa roon. Alam ni Angelo kasama si Ricardo. Kailangan ko silang patigilin bago lumabas ang lahat mula sa lupa. Kung may makahanap nito, huwag ninyong bubuksan ang lupa sa likod ng bahay ko. Hayaan nyo na lang itong nakalibing. Tumingin si Ramon sa likod niya. Pagkatapos ay may narinig na malakas na tunog, tulad ng isang pinto na isinara. Pagkatapos noon, biglang natapos ang video. Ang recording ay nagdulot ng pananahimik sa buong himpilan. Bumalik ang forensic team sa bahay ni Ramon, kung saan natagpuan ang bowl. Batay sa video, doon may nakalibing. Mas malawak ang paghukay ngayon. Pagkatapos ng 2 oras, isang pala ang tumama sa isang matigas na bagay. Dahan-dahang inalis ang lupa at lumitaw ang isang malaking bakal na drum. Nang buksan, isang masangsang na amoy ng kemikal ang lumabas. Sa loob ng drum, natagpuan nila ang isang halo ng likidong basura at mga piraso ng buto ng tao. Tinataya ng forensic na higit sa 1 tao ang naroon. Sa ilalim ng drum, may isang metal na plaka na may nakasulat, hindi nag-iisa si Ramon Pelaez. Ang pahayag na ito ay yumanig sa investigasyon. Nagsimulang maghinala ang pulisya na si Ramon ay bahagi lamang ng isang mas malaking network. Kumalat ang balita tungkol sa drum ng mga buto ng tao. Muling nagpanik ang mga residente. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Noong gabing iyon, muling umulan ng malakas. Isang bantay ang nagulat na may nakita siyang isang lalaking nakaitim na naglalakad malapit sa kulungan ng manok. Nang lapitan, bigla itong nawala. Sa lupa kung saan siya nakatayo, may naiwang bakas ng sapatos at isang maliit na simbolong na bagong ukit sa pinto. Kinabukasan, nawala ang simbolo. Ngunit na-record ng TV ang isang kakaibang frame, ang anino ni Ramon Pelaez na naglalakad palayo. Kahit na naniniwala ang pulisya na hindi pa nahahanap si Ramon o posibleng patay na, 1 linggo matapos ang huling paghukay, isinara ng pulisya ang lahat ng lokasyon at idineklarang pansamantalang itinigil ang kaso. Si Ramon Pelaez ay nananatiling wanted. Ngunit para sa mga residente, hindi pa tapos ang kwento.
Tuwing umuulan ng malakas sa Santo Tomas, sinasabi nilang nakakarinig pa rin sila ng tilaok ng manok sa gabi, kahit na ang kulungan ay wala ng laman at nagsisimula ng mabulok. Ilang bata pa nga ang nanunumpa na nakakakita sila ng isang pulang ilaw na lumalabas mula sa likod ng pinto na dating may nakasulat na alam niya ang lahat. Sabi nila, tuwing lumalabas ang ilaw na iyon, may naririnig silang isang mabigat na boses na bumubulong, hindi pa tapos ang lahat. Ang walang tigil na ulan ay tila nakikidalamhati sa langit ng Batangas. 3 linggo na ang lumipas, ngunit ang kapaligiran ay hindi pa rin bumabalik sa normal. Ang mga residente ay nabubuhay sa takot. Ngunit sa likod ng lahat, isang bagong development ang lumabas. Isang tekniko sa laboratorio ng AAC ang nakahanap ng isang anomalya sa laptop ni Ramon. Napansin niyang ang file na kulungan ay may nakatagong naka-encrypt na file sa loob. Isang lihim na folder na mabubuksan lamang gamit ang password na 2,307.56. Inilagay ang code at isang bagong folder na may pangalang P-router ang lumabas. Sa loob, may ilang text file at isang video na may pamagat na DEN simula. Ang unang text file na T-Proyekto CE ay nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Hindi si Ramon ang lumikha ng proyekto. Isa lamang siya sa 7 miyembro ng isang lihim na grupo na tinatawag na Reviver. Ang grupo ay nag-ooperate sa ilalim ng pagkukunwaring agrikultura. Ngunit sa katunayan ay nagsasaliksik kung paano gawing pestisidyo ang nakalalasong basura. Ang proyekto ay nabigo na nagdulot ng polusyon. Upang hindi mabunyag, sinunog ng mga miyembro ang kanilang pangunahing laboratorio. Ngunit nalaman ni na Angelo Reyes at Ricardo Di Maculangan ang katotohanan. Kaya sila pinatahimik. Ang ikalawang file, listahan ng 8 miyembro, ay naglalaman ng 6 na pangalan bukod kay Ramon. Isa sa mga ito ay nagpagulat sa lahat, si Direktor Rolando Macalintal, isang lokal na opisyal sa Department of Agriculture na aktibong tumutulong sa investigasyon. Ang letrang isi pala ay sumisimbolo sa Reviver, at lahat ng miyembro ay may parehong inisyal. Ang video na DEN simula ay nagpakita ng isang laboratorio. Isang kamera ang nakatutok kay Ramon na kausap ang isang taong hindi nakikita. Sabi ni Ramon, masyado nang malayo ang proyektong ito, Rolando. Hindi na makontrol ang basura. Boses ni Rolando, akala mo ba titigil ako ngayon? Malaki na ang puhunan natin. Itapon sa kulungan, ibaon sa ilalim. Tapos, sabi ni Ramon, alam ni Angelo. Pati si Ricardo. Kung ganoon, patahimikin mo sila. Ang lahat na nakapanood ay natigilan. Agad na ipinag-utos ang pag-aresto kay Rolando Macalintal. Ngunit pagdating ng team sa bahay niya, wala na siya. Sa mesa, may isang papel na may malaking pulang sulat, Reviver. Ang huling signal ng cellphone ni Rolando ay natukoy sa bundok Makiling. Doon, natagpuan ng team ang kanyang sasakyan. Sa tabi nito, may isang maliit na drum na may tumatagas na berdeng likido. Ang mga bakas ng paa ay huminto sa gilid ng isang bangin. Ngunit sa isang bato, may pulang sulat, walang tunay na namamatay sa ilalim ng lupa. Ilang araw pa, opisyal na isinara ng pulisya ang kaso na may status na bukas ngunit nakabinbin. Ngunit isang forensic team na bumalik sa kulungan ang nakahanap ng isang bagay na wala dati. Nakadikit sa likod ng pinto ang isang plastik na sobre. Sa loob, may isang lumang litrato ni Rolando, Ramon, Angelo at Ricardo na magkakasama sa harap ng kulungan. Sa ilalim ng litrato, may sulat kamay, ang I ay kasama pa rin ninyo. Walang nakakaalam kung sino ang naglagay nito. Sa huling press conference, sinabi ng hepe ng pulisya, ang I ay hindi lamang isang pagkakakilanlan, kundi isang simbolo na iniiwan nila sa bawat kasalanan na ayaw nilang mabura. Ilang linggo matapos ideklarang bukas ang kaso, muling umulan ng malakas. Isang lokal na media crew na napadaan sa lugar ay nagulat ng isang kakaibang tanawin. Nakita niyang umilaw ang kulungan ng manok kahit naputol na ang kuryente. Nang subukan niyang lumapit, namatay ang ilaw at sa pader may lumitaw na anino ng isang taong nagsusulat. Nang itutok ang kamera, dahan-dahang lumitaw ang pulang sulat sa kahoy. Alam niya ang lahat, pero kayo, hindi. Ang recording ay nagtapos sa isang mahabang tilaok ng manok. Ang kaso ng kulungan ng manok ay naging isang madilim na alamat sa Batangas.
Ang ilan ay naniniwala na ang proyekto Ki ay hindi pa tapos. At sa mga residente, isang bagay ang pinaniniwalaan pa rin hanggang ngayon. Tuwing umuulan at may tumitilaok na manok ng walang dahilan, ibig sabihin, ang AI ay muling naglalakad. 3 buwan na ang lumipas. Sa likod ng mga eksena, lalong lumalim ang investigasyon. Isang espesyal na team mula sa Camp Crame ang humahawak na ngayon sa kaso sa ilalim ng Operasyon Pulang Lupa. Isang bagay ang naging malinaw, ang AI ay simbolo ng isang network. Isang opisyal sa Department of Environment and Natural Resources sa Laguna ang nagpadala ng isang anonymous na sulat sa pulisya na nagsasabing may malaking pondo na dumadaloy mula sa mga peking proyekto sa agrikultura patungo sa mga kumpanya ng medical waste. Sa sulok ng sulat, may pulang tinta na hugis bilog na mailetrang A sa gitna. Ang pera ay nagmula sa Reviver Biotech Inc., isang kumpanya kung saan si Ramon Pelaez ay dating si. Ang account ng kumpanya ay aktibo pa, at ang huling transaksyon ay ginawa mula sa Quezon, 2 linggo na ang nakalipas. Nagpahiwatig ito na si Ramon ay malamang nabuhay pa. Nagpadala ng isang undercover team ang pulisya. Matapos ang 2 linggo, nakalapit sila sa isang dating driver ng truck mula sa bodega ni Ramon. Inamin ng driver na naghahatid siya ng mga likido sa 3 lihim na lugar. Isa na rito sa Rizal na tinatawag na Base o Silangan. Ngunit bago pa man makakilos ang pulisya, natagpo ang patay ang driver. Sa pader ng kanyang kwarto, may pulang spray paint, huwag nang maghukay ng mas malalim. Nagpatuloy pa rin ang investigasyon. Sa isang liblib na lugar sa Rizal, natagpuan nila ang isang malaking gusali na may karatula, Reviver Biotech, Rizal Branch. Sa loob, natagpuan nila ang isang maliit na kwarto. Ang dingding ay puno ng litrato ng mga biktima. Sa gitna, may isang bakal na upuan na may mga kadena. Sa mesa, may isang notebook na sulat kamay ni Ramon, hindi ko sinasadyang umabot sa ganito. Pero matapos tumulo ang unang dugo, hindi na nila ako pinayagang huminto. Ang EC ay hindi ako. Ang EC ay tayo. Ang tala na ito ay naglinaw sa istruktura ng network. Ang bawat EC ay isang sanggay. Ay isa Batangas, Ramon Pelaez, at 2 Laguna, Rolando Macalintal, at 3 Quezon, at iba pa. Ang buong proyekto ay tinatawag na Root Chain ECT. Sa dulo ng notebook, may isang lumang litrato ni Ramon, Rolando, at isang dayuhang puti na pumipirma ng dokumento. Sa likod nila, isang pisara na may nakasulat, pinondohan ng AE Group, Singapore. Nang maipadala ang impormasyong ito, agad na humingi ng tulong ang AE sa Interpol. Ngunit sa loob ng 24 na oras, ang pangunahing laboratorio sa Laguna ay nasunog. Lahat ng ebidensya ay nawala. Isang sabotahe. Isang matandang babae na tagapag-alaga ng hardin sa bundok makiling ang nagsabing nakita niya si Ramon noong huli. Dumating daw ito na puno ng putik at sugat. Sabi raw nito, akala nila patay na ako, pero kailangan kong bumalik. Sa kulungan na iyon, mayroon pa akong hindi nasusunog. Simula noon, hindi na nakita si Ramon. Ngunit naniniwala ang mga investigador na si Ramon ay buhay pa at plano niyang bumalik sa kung saan nagsimula ang lahat. Nagkabit ng bagong kamera sa kulungan. Isang gabi, na-record ng kamera ang isang tao na pumasok dala ang isang metal na lalagyan. Huminto siya, tinitigan ang kupas na sulat at sinindihan ito. Isang malaking apoy ang nagliyab. Bago mamatay ang kamera, kitang-kita ang mukha ni Ramon Pelaez, maputla at may mga lumang paso sa pisngi. Ngunit nang dumating ang team kinabukasan, walang bangkay, walang abo. Tanging isang matapang na amoy ng kemikal at isang bagong sulat sa likod ng kulungan, ang E ay nabubuhay sa mga ugat. Pinutol niyo lang ang mga sanga. Ngayon, ang Operasyon Pulang Lupa ay isang pambansang kaso. Ang network ng E ay aktibo pa. Si Ramon Pelaez at Rolando Macalintal ay mga pugante pa rin. Ngunit para sa mga taga-Batangas, ang EC ay naging isang madilim na alamat. At tuwing umuulan ng malakas, isinasara nila ang kanilang mga bintana. Dahil naniniwala sila na hanggat ang ulan ay dumadampi sa lupa ng Santo Tomas, may isang bagay sa ilalim na nananatiling buhay at naghihintay ng tamang oras upang bumangon. Ang langit ng Batangas ay kulay abo, na tila nagmamarka sa katapusan ng isang madugong kwento.
Si Major Edwin Panganiban ay nakaupo sa kanyang opisina, kaharap ang makapal na folder na may markang EC. Ngunit noong umagang iyon, isang ulat mula sa Interpol Singapore ang dumating, isang ulat na magbabago sa lahat. Nakasaad sa ulat na sina Ramon Pelaez at Rolando Macalintal ay nakarehistro bilang mga technical consultant para sa isang internasyonal na kumpanya na tinatawag na EE Holdings na may mga sangay sa Thailand at Malaysia. Ang kumpanya ay may parehong modus operandi tulad ng Reviver. Ang mas nakakagulat, 2 araw bago matanggap ang ulat, may nag-access sa lumang server ng Reviver Biotech mula sa isang e-address sa Chiang Mai, Thailand. Ang na-download na file ay may pangalang Ki-7, bagong yugto. Ibig sabihin, ang proyekto ay hindi natapos, ito ay nag-evolve. Isang team ang ipinadala sa Thailand. Doon, natagpuan nila ang isang malaking laboratorio na may pangalang Ki-Arjun Agricultural Research. Sa loob, natagpuan nila ang mga metal na drum na mailabel na sample, lupa ng Santo Tomas. Bago mawala si Ramon, nagdala siya ng sample ng lupa. Sinusuri nila kung ano ang inilibing sa Batangas. Ilang araw pa, nakatanggap ng isang misteryosong pakete si Major Panganiban. Sa loob, may isang flash drive at isang sulat. Ang flash drive ay naglalaman ng isang maikling video. Si Ramon Pelaez ay nakaupo sa isang madilim na silid, payat at may malalim na mga mata. Kung pinapanood niyo ito, ibig sabihin, nakalabas ako sa impyerno ng Santo Tomas. Pero ang impyerno ay hindi namamatay, lumilipat lang ng lupa. Ang AC ay hindi ako, hindi si Rolando. Ang AC ay isang sistema. Hanggat may kasakiman, ang AC ay mabubuhay. Huwag niyo na akong hanapin dahil kung mahanap niyo ako, mas malala pa ang matatagpuan niyo. Tumingin siya sa kamera, nagsindi ng pusporo, at tinapos ang video sa isang pangungusap, ang kulungan ay simula lang. Ang mundo ang susunod na kulungan. Ang sulat ay may 3 salita, hindi tumitigil ang ulan. Matapos kumalat ang video, opisyal na isinara ang Operasyon Pulang Lupa. Lahat ng ebidensya ay inuri bilang classified. Ang kaso ng kulungan ng manok ay inilagay sa Unsolved Criminal Archives. Ngunit patuloy ang tsismis na ang ilan sa mga investigador ay inilipat sa ibang bansa para sa isang lihim na misyon. Si Major Panganiban ay nag-resign. Sa kanyang huling panayam, sinabi niya, hindi natin makukulong ang isang simbolo. Ang magagawa lang natin ay siguraduhing hindi na ito tutubo sa ating lupa. 1 taon pa, naging tahimik na muli ang Santo Tomas. Ang kulungan ay tinakpan na ng semento. Ngunit tuwing gabi, may naririnig pa ring tilaok ng manok. Isang batang lalaki, apo ni Mang Cardo, ang naglalaro sa bakuran ng unang bumuhos ang ulan. May nakita siyang kumikinang sa putik, isang metal na kwintas na mailetrang EC. Ipinakita niya ito sa kanyang ina, na sumigaw at hinila siya palayo. Kinabukasan, nawala ang kwintas. Tanging isang bakas ng putik na hugis bilog ang naiwan. At sa gitna, may isang malabong gasgas, alam niya ang lahat. Ang kaso ay naging isa sa mga pinakamisteryosong trahedya sa Pilipinas. Hindi lang isang kwento ng pagpatay, kundi ng kasakiman, kasalanan ng industriya, at isang lihim na simbolo na nabubuhay sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung nasaan si Ramon Pelaez. Walang nakakaalam kung buhay pa si Rolando Macalintal. Ngunit, ang letrang EC ay muling lumitaw sa isang ulat ng Interpol. Sa pagkakataong ito, sa Cebu. Ang file ay may pangalang TE8, pagpapatuloy. At hindi malaman kung bakit, tuwing umuulan sa Batangas, isinasara pa rin ng mga taga Santo Tomas ang kanilang mga bintana. Dahil, tulad ng sinabi ni Ramon, hindi tumitigil ang ulan at ang ay hindi kailanman tunay na namamatay. Ang kaso ng kulungan ng manok ay isang paalala na ang katotohanan ay madalas na nakalibing sa ilalim ng kasakiman at madidilim na lihim ng tao. Hanggang ngayon, ang simbolo ng letrang A ay nananatili